Kape, ayan, sana may kape din kayo dahil sa init ang pinag-uusapan dito, dapat gising na gising ang diwa. Ang laban ni Jonas Sultan versus Carlos Caraballo. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, share, at i-click ang notification bell para updated lagi kayo sa aking mga bagong videos. Ayun, at katatapos nga lang ng laban nitong si Jonas Sultan at Carlos Caraballo. Itong si Sultan ay Pinoy at may height na 5'4", 29 ang edad at may boxing record na 23 fights, 18 wins, 11 KO at 5 talo. Ang notable na panalo ni Sultan nang masilat niya si Cuadro Alas noong naglaban sila sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu noong September 2017. Nanalo siya via unanimous decision. After ng panalo niya, tines agad siya ni Jerwin Ancahas para sa IBF Super Flyweight title bout noong May 2018. Pero di siya nagtagumpay at tinalo siya via unanimous decision itong si Jerwin Ancahas. Ito namang si Carlos Caraballo ay 5'5" ang height, 25 ang edad at Puerto Rican. May boxing record na 14 fights at lahat ay KO. Majority na nakalaban niya ay Puerto Rican. Ang laban na ito ay para sa WBO Intercontinental Bantamweight title. So, regional. Panoorin natin. Ayan, ito yung laban ni Sultan at saka si Caraballo. Sultan nakasulat sa likod, itong nandito sa likod nakaitim. Ito naman si Caraballo is yun nandun sa kabila, Puerto Rican. Majority na nakalaban, ayun nga sinabi ko na mga Puerto Rican and minsan merong mga American. Halos dalawa lang yung lahi na nakalaban niya sa 14 na laban. Lahat knockout. So dito sa laban na to, ang underdog dito is si Sultan. Kaya ayun, tignan natin kung anong klaseng underdog nga itong si Sultan. Nung napanood ko yung laban nila ni Cuadro Alas, magaling siya sa boxing, magaling siya sa sweet science, magaling kumounter, timing. So kaliwete itong si Caraballo. Ang ganda ng katawan ni Sultan. And alam ko sa US na talaga siya nag-training Sumasabay siya sa training ni nitong si Cuadro Alas nung lalaban si Cuadro Alas dito kay Guillermo Regundo. So bantamweight, bali intercontinental title fight ito sa bantamweight. Kung bantamweight, hindi ka division din niya si Cuadro Alas at saka itong si itong si Donaire. Ganda ng katawan, ang lapad. 5'5". Ang ganda ng left hook na uppercut na yun. Hindi pumasok. So round 2 na tayo. Nagkakilala na sila sa number 1. Getting to know each other round. Kaboom. Ayun. Power shot na kagad yung pinakawalan ni Sultan. Ay, lag. Parang maigsing right hook yun Parang nadikdik lang Pero laglag binilangan So 8-10 possible points. Parang makikilala mo kagad pag Puerto Rican ang itsura ng mga Puerto Rican. Yung itsura nila parang may signature. Ba, gusto nang tapusin ni power shot na naman. Hindi takot. Ayun, kaliwa, tumama. Hindi takot si Sultan. Anong underdog pinagsasabi niyo? Underdog pala. Eto, lasapid mo. Ayun, drama, counter right straight. Right straight niya. Kaya naman, medyo distansya. Layo ng left hook. May mga ganun uppercut si Quad. May ganun uppercut si Sultan. Medyo bata pa kasi ito. Si Sultan, 29, 24 pa lang yata itong si Quad. Kaya pwede talagang magulat ito. Ang Pinoy pa naman. Lakas manggulat.
Hindi siya nagja-jab ng todo eh. Yung jab niya, kon lang talaga eh. Pang inis lang na jab. Hindi yun talagang totoong jab. Tapos magalaw naman tong si Caraballo. Knockout fighter dahil 14 fights, knockout lahat eh. Pero dito, feeling ko matiming tong si Kaya hindi siya masyadong sumusuntok agad. Humahanap ng tempo. Kaya lang inunahan na siya ni eh. Itong si Sultan. Nakapuhunan na. Hindi naman sumiset up talaga si eh. Si Sultan, yung jab niya, hindi naman talaga jab ng pang 1-2 eh. Parang panggulo lang yung jab. Yung pang 1-2 talaga na jab. Pero magandang kwento. Magandang pangitain to sa mga Pilipino na nagtitraining sa US. Tapos dito napapalaban sa US. Kasi yung exposure. Kasi dati yung Ala Gym, parang halos sa Pilipinas nang naglalaro. Ito Ala Gym to. Oh, wala naman halos eh. Paano ba tumama? Ay, tumama. Solid. Yun yung sinasabi ko kanina na maigsi na hook. Nagkakadikitan sila, maigsi na hook. Tinamaan pala talaga. Ayun no. Mahina pala panga mo eh. So ayun, malinaw yun. 10-8 yun. Kung sino man nanalo sa first round, lamang pa rin si Sultan. 10 rounder lang pala to. Kaya nga, kasi nga regional title bout lang to. Hindi yan world title bout. Yung mga intercontinental, mga lang yan. Regional. Pero at least, regional. Ang bagay niya. Sa mga amateur na Asian lang. Ang bagay niya. Ito pa regional dito. Intercontinental. Wala. Tas-tas mo kamay mo. Aw, tinamaan na naman. Ano yun, right straight? Ano, daday lang ka, boy? Binilangan ka naman, 10-8 yan. Baka nakakadalawa ka na, ha? Iusin mo yan. Country pa lang. Intimidate siya. Ayun. Ay, tulak. Wala, hindi makapag-commit ng tira itong si Caraballo. Patras eh. Hindi naman. Ano naman? Kaya lang tumba na naman. Hakat sana. Lata mo, parang marupok eh. Lata mo, Sultan. Parang marupok eh. Ang layo eh. Ang layo ng distansya. Ano? Jab din. Caraballo's already shown that he can control his opponent. He's already shown us that. The question is, can he make what's his plan B? Because right now, puro power punch eh. Wala nang setup tong si Sultan eh. Power punch lang. Buti umubra yung ganyan technique. Ganda ng katawan eh. 118 lang yata ang super bantamweight. Ang bantamweight 118 lang yata eh. Hindi ito madama yung mga ganong uppercut, yung left uppercut ni Sultan. Hindi rin ganong kagaling si Caraballo. Yung 14 knockouts, paano kaya nangyaring 14 knockouts? Takot siya kay Kon. Nasindak siya dito kay Kon. Sultan. Ba? Uy, kaliwa. Tumama yung kaliwa ang lipok. Counter lipok. Paboritong counter. Uy, kanan, kaliwa. Uy.
Siya binilangan. Talag. So it evens things up there in round number 3. Inabot. Double knockdown there in round number 3. 9-9. Wow. You see a cut now developing on the Nagtag-isa. left cheekbone of Jonas So, Sultan. We'll take a look. lamang pa rin siya dahil may isa pa siyang First knockdown. look at how Caraballo went down earlier in this round number 3. Mukhang kwanto eh. Kumbaga, kung nanood kayo nung pinalabas ko na ito yung tumama. Kaliwa. Kala ko right straight. Wow. Kung nanood kayo ng Barrera Morales na feature ko last week. Puro technical, di ba? Dito wala ako nakikita technical. Suntok na yan. Naabot sa kaliwa pa. Kung tawag dito. Yung balance. Walang balance. Wala eh, parang magaling mag-set up eh. Lamang sa throne at landed si Caraballo 34-26. Pero knockdown. Ano, kahit pasabi yung marami kasuntok. Kung knockdown. Ayun. Wala, parang magulo. Magulo sa camera yung walang technical dito. Bara-bara tayo. Bara-bara tayo. Parang wala nang sumiset up ng maayos eh. Sino mga Inoue. Sabagay, maganda rin yung laban to si Sultan kay Inoue. May power din kasi ito eh. Mamaya silat din yan. Marami pang pwedeng itumbang Pinoy si Inoue bago siya maging undisputed. Donaire, Cuadro Alas. Ito pa si Sultan dumadagdag. Kaya lang si Ancajas kasi mababa yung weight division niya eh. Pero pwede rin yun. Boom. Wala eh. Wala kang technical na makikita dito. Hindi sila ganun ka-technical. Si Barrera kasi at saka si Barrera at saka si Morales technical talaga. Kahit si Marquez. Kaya mga legends talaga. Ayun, kanina pa yung pang-apat na yun. Yung left uppercut na yun. Hindi rin makatama ng yun, tag-isa. Hindi maabot yung counter left. Mukhang desidido kasi si desidido kasi low blow. Desidido kasi si Sultan ako maka one punch eh. Yung pagtitignan mo yung tsura niya. Talagang parang namimili talaga siya ng isang solid na one punch. Yung pang-lima ng uppercut niya, hindi pa rin tumatama. Ito, mukhang maganda ng dating dito ni Caraballo, baka makakuha na ng momentum niya. Kanya to. Kung pangit yung pag umiilag, tumatakbo si Sultan. Ang pangit ang balance. Ano. Ayan o. Nadamihan tuloy siya. Hindi tumatami mga left uppercut. Counter to. Ganun daw ang head movements oh. Too big. Mukhang maganda pa ang mukhang maganda pa ang stamina. Bagay mga round 4, round 5 pa lang. After round 6, kita natin kung may bakas pa ng round 5. May bakas pa ng ala. Dahil sa dami na suntok. Kalahati.
14 yan ko. 27. 14 yan tumama. 50%. Boom! Naabot na naman ang kaliwa. Ang pangit ang balance si Sultan. Dadamihan mo siya. Buti na pabagsak ni Sultan ito. Mas lamang sa patama si Caraballo. Pangit mag-job. Ganda magkombinasyon ni Caraballo. Ay, dating din. Mayroong isang Puerto Rican na naalala ko nangihinayang yung parang na-aksidente. Kasi hindi na bumalik yung laro. Nawawala na siya ngayon. Ang galing niya. Pangalan, Puerto Rican. Yan, may putog din eh. Magaling din ang mga training ng mga Puerto Rican. Magagaling din sa boxing ng mga Puerto Rican. Si Juan Lopez. Natanda ko siniset up sila ni Babarm, si Gamboa at saka si Juan Lopez. Kaya lang na sila sinira ni Mexican na slugger. Sira yung karir ni Juan Lopez. Wala, hindi na makasuntok si Juan. Wala nang setup kasi si Sultan. Parang tingin ko hinihintay talaga yung one punch na solid. Ayun, pero si Caraballo medyo ma-set up pa eh. Medyo magalaw pa eh. Yun, kanya na naman to. Round 4, round 5, kanya. So lamang na si Juan. Kung nakuha ni Caraballo yung round 1, lamang na siya sa puntos kahit naka-knockdown po siya. Lamang na sa score si Caraballo. After round 5, lamang na ng 1 point. Kung judge ako, ay hindi. Hindi ako judge. Kaya, wala lang. Nagsasabi lang. Medyo may tama na yung kalawang mata ng ko na. Ayun. Putik yan. Putik ba naman. Kasi yung balance niya. Hindi kasi magandang balance niya. Kaya ganun. Living the vida loka. Living the vida. Para may hawig kayo nito eh. Si Martin eh. Living the vida loka. Round 6. Nakakalahating round na po tayo. Nakakalahati na tayo. 5-6, 5-5 yata to. Tama-tama sa bantamweight. Wala, hindi makaset up. Sama magalaw din naman kasi talaga si Caraballo. Ayun, yung formang talagang bibitaw ng right. Ay, pangit. Ang pangit nun. Pinagsawaan. Yan, kino-corner. Kino-corner pala. Dik-dikin mo na. Buti hindi siya nadari na rin si Caraballo. Ayun, hindi na. Hawak. Medyo mag-ano yung kaliwang mata sa baba. Oh, inabot na naman ang counter right. Laglag na naman si Boy. So, lamang na siya ng 1 point. Tayo. 2-1. Dalawang knockdown. Isa. Hindi, tatlo ah. Nakakatatlo na si Juan. Nakaisa siya eh. 3-1 sa knockdown. Corner na naman hawak. Corner ka naman. Pwede magkaroon ng rematch. Kasi 1 point lang.
Pero sa mga ganitong bago pa lang, hindi na usang rematch dyan. Parang lasing lang si Sultan eh. Corner. Nangiling din yun. Wala. Bah. Anong tawag dito? Brute force. Dinaan sa lakas. So walang kwenta yung boxing skills mo sa lakas. May pagka-bully. Bully. Kumbaga sa boxing skills lamang tong si Caraballo. Sayang, follow up. And he did it against a hard puncher, Jonas Sultan, who's a stalker, who's on him right now, trying to finish the fight. But it looks like Carvalho will finish the 6th round on his feet. Pagka ganyan yan, lamang na ng 1 point. After round 6 po, lamang na ng 1 point. Si Jonas Sultan. Right straight. Lag. November 20, Crawford. Grabe na yun. Nang kadipe-depensa. Counter. Boom! Solid. Nadadari siya ng ganong counter. So, hindi pa siya di ganong kagaling. So, medyo may hingal na. Ganda ng katawan ng Sultan. Pang boxing sa lower weight division. Carvalho responds to being in uncharted waters. I'm going to tell you right now, Carvalho, he's going to need a knockout. He's going to need a knockout. Yes, that's what he's going to need. Kukornering ka na naman. What? Ulo na referee. Hindi na makaset up siya. Wala na yung mga kombinasyon ni Caraballo. Tapos na. Sama counter na naman. Counter left. Hindi sumulid. Lalayo eh. One of the biggest flaws, that's the angle, that's the place that Carvalho needs to move. He needs to move to his right, to the left of Sultan. He has a habit of moving Patras na. right in the line of fire, the right hand. Patras na si Caraballo. Kaya na sumita. Yo, corner. Wala na. Naubos na yung kombinasyon ni Juan. Kaya na pumasok. Kaya na sumitak. Parang talagang balance ni Jonas. Dapat. Isipin mo na na-upset na si Cuadrolas. Pagka alam ko magkaibigan na eh. Dama. Dumidikit na. Dumidikit na naman. Para si Navarrete. Dumidikit na. Nagkakakumpiyansa na naman. 33 seconds. Naku. Counter talaga yun. Down 7. Pangit.
14. Marami pang dapat i-refine itong si Sultan. Let's look at our punch of the night. Dami pang dapat ayusin sa laro. Well, you pointed it out, Tim. There's been some healing happening here, and it was Dakota Linger on officially. And On 3 7. belongs to Jonas Sultan. On 7 pa. 4 na rounds pa pa. 7 at 9. Being completely out of hand on the scorecards, but Carvalho is still in this fight as he proved to be right at the end. 8 na. 3 rounds na. Uncharted 8, 9, 10. once again for him in round number 8. Tamang pa rin. Pero pwedeng ibigay kay Carabal yun. So tabla na. Tabla ulit. Came up with another answer in that 7th round, which is the left hand that Sultan can't seem to get away from, and that left hand is bothering Sultan. In fact, he hurt him in that last round. Layo ng distance. Body. Kontratsento na naman yung gila. Smart is always having something coming back from Carvalho. There's no free left hooks for Carvalho here. Yeah, that's you're in there with a great counter puncher. What you do is you counter the counter. You know when you let your hands go, he's gonna counter you, but then you gotta counter right back. That left hook and now right hand and down goes. Lawak. Sultan was down from the two-punch combination, and Johnny Collins says it was a no Ganda knockdown. pa yung stamina ni Carabal yun. Replay, but the commission Maganda pa rin naman yung hinga ni Sultan. Crowd getting a chant of booty going for Carvalho. Low blow there from Carvalho. Nangapit siya ng kaliwa. Carvalho with the left. Nagiging counter puncher na si Carvalho. Wala. Ang dami pang dapat ayusin sa laro nila. Sultan. Oh, ang lalawak. At mga maninipis. Nabla ka. Kaliwa. Ayun, nagdugo na. Dulas pa. Carvalho slipped after landing a big shot. Pag di nagbago, kay Kwanta. Kay Carvalho. Gumaganda na yung laro nito dito. Carvalho. Matibay lang talaga si Sultan. Pero mukhang may galing nga itong si Carvalho. Tapos nadari siya. Oh, dali. Oh, pagsawaan si Sultan din. So, nadamihan dito si Sultan. Carvalho round to. May conviction. Solid sa kanya. Kung tutusin, lamang na siya. Lamang na siya. Si Carvalho. So it's interesting to see if it was or was not a knockdown here in favor of Carvalho, or if it was a Jonas Sultan slip. Let's take a look at this right quick. Nice miss right there from Carvalho. Body shot. See the legs go out. See the left arm. That was a slip. Tapos nagdugo pa yung kaliwang No kwan. hard shot really Si landed. MPC, baba ng mata. Body right there. Body So, damage na siya. Great call. Great call by So, natitira, 9 and 10. Ayun eh. Tapos tinamaan pa ng ganun. So, legit yun. Buti hindi pa. Nanakban. Tibay. Tibay Sultan. Magaling din talaga si Carvalho pala. Kaya pala bagsak lahat ang 14 yung nakakalaban ito. Yun lang. Kung ako ang mag-judge, lamang na si Carvalho dapat ang 1 point dito. Assuming na siya nanalo sa round 1. Sultan yun eh. Yung round 1. Yung laging lamang sa laging doon. Baka makuha ni Sultan yung dalawa na to.
Galing round na huli. Ito. Nakakuha na ng momentum si Carvalho. Pag nakuha ni Carvalho yung dalawang to, ano na si Sultan? Ayun. Mukhang napapatumba pa ba niya? Ganda naman ang patama ni Carvalho. Yes, it does. All the time. You got both lead feet on the same side. Wala pa. Malayo pa si Sultan. Ang dami pang dapat ayusin. 29 years old. All those things have taken the legs of Sultan so much so. Sino kang trainer niya? Yung ano yun? Binilangan? Binilangan? Oh, damang na naman si Kwan. Mga maliliit na legsik na naman. So, damang na naman si Sultan. Swerte lang. Yung mga maigsi na yun, mahina pa lang ko nito. Parang si American din pala ito. Mahinang panga. Last chin. Mahina pa lang panga mo. Takpan mo panga mo. Mahina pala eh. 53 seconds. Tabong! Naabot ng red straight. Buti hindi solid yun. Baga na rin yung mata nito. Dalawa. Dami na rin patama dyan. Tapang. Nagpanalo rito, tapang. Sabihin mo natin na lesser yung skills niya. Pero yung tapang. Sila nagpanalo. Isipin mo yung mga tumama na yun. Hininda. Puso. Nagpanalo kay Sultan. Puso. Ito mga dalaw maigsi naman. Teng-teng. Wala takot pang masok si Carvalho. Teng-teng. Last round. Last round. Sultan just lands the shot in the right spot and puts Carvalho down. And that's just a sweeping left hook. Not a big left hook. Kaboom. Kaliwa. Came back with the left. And Solid pala. Pag ni-slow mo, hindi mo mapansin na sa kabila kasi naka-apat na knockdown. Grabe, ang daming knockdown ang pumasok sa ito. Hindi mo kaya ang puso ng Pinoy. Yung mga nakakalaban mo walang puso. Sa New York to eh. Dami nang nanonood sa US. Sana yung PBA magkaroon na rin ng live coverage, tapos magkaroon na rin ng UAP para bumalik naman ang saya. Yung PBA natin nag-champion yung Token Tex. Hindi tuloy natin napanood ng maayos yung PBA. Last round. Uy, nabot. Kaliwa. Palsikan langis. Magaling. Kaya lang, lagi kang bumabagsak. Mahina pala pa nga mo. Talo ka sa puso. Ano mo ang galing. Kung matapang yung kalaban mo at saka mapuso. Kaya na, sinabog ka na magaling ka pala. Magana yung mata ni Sultan. Hey, galing. Hindi pwede, ang galing lang. Uy, nasok din. Kalewete.
Salido. Naalala ko ng kalaban ni Juanma Lopez. Orlando Salido. 2 beses knockout. Sinira ang karir. Sineset up na ni Bob Arum, si Gamboa at saka si Juanma Lopez. Gandang laban talaga nun, yung time na yun. Kung natuloy yun. Kaya lang di natuloy dahil sinira ni Juan. Kanto crush. Ano tawag? Party crusher. Tapos Salido. Nang gulo. Set up na eh. Si Orlando Salido din yung unang nagbigay ng talo kay Lomachenko. Talaga yung panira talaga ng karir yun. Ito last round, 52 seconds. Buti nga lumaban pa si Sultan ng ganyan eh. 4 na knockdown na eh. Buti di ka tinakbuhan. Suntok ka lang, sa laki ng katawan na yan. Basa. Madalas. Uy, pangit ang balance ni Sultan. Nakabuka na yung bibig. Oh. Yun, lumakasok yung uppercut. Yung kaliwa hindi pumapasok. 14 seconds. Ayun, tumama yung kanan. Willing may pagbasagan talaga ng mukha eh. Ayun. Ayun, 93-94 nga lahat ng score ng judges at panalo itong si Sultan via unanimous decision. So, nasa kanya na ngayon ang WBO Intercontinental Bantamweight title. Ayun, sana ay nagustuhan nyo. Marami pang videos dito sa Nats Cafe channel. Kung meron kayong request na topics gaya ng basketball, boxing, MMA man, paki-comment na lang sa comment section at gawa natin ng paraan. Salamat, bye!